kaninang umaga, in-inform po sa atin ng Salvor na nakapag-sealed po sila ng 14 na. So total 14 na po. So we are still hoping na yung 24 valves ay ma-sealed today. Umaasa ang Philippine Coast Guard na masisimulan na sa Martes, July 30, ang siphoning operation sa lumubog na MT Terra Nova matapos matapalan ang lahat ng tumatagas na valve ng barko. Kahapon, 9 na valve ang naselyuhan ng salvaging company. Ngunit ayon sa PCG, kailangang matapalan lahat ng valve ng barko bago sipsipin ang karga nitong langis. Nasa final mobilization na rin ang salvaging company para sa mga gagamiting equipment sa pag-siphon sa langis mula sa lumubog na tanker. Yes, that is the intention, tama. That will be the main activity ng operation natin for tomorrow, yung siphoning process. So, technically, ang siphoning lang ng Salvor is 300,000 liters ng IFO para ma-afloat itong si Terra Nova. Ngunit paglilinaw ng ahensya, nasa 300,000 litro lang ang hihigupin mula sa 1.4 million liters ng langis na karga nito. Paliwanag ng PCG, kailangan lamang makuha ang tamang buoyancy ng barko para lumutang ito. Saka naman ito hihilain sa pinakamalapit na baybayin para doon isagawa ang pagtatanggal sa natitira pang langis. Nasa 50 hanggang 60,000 liters ng langis ang kayang isiphon kada araw. Kaya sa pagtaya ng mga otoridad, tatagal ng 5 hanggang 7 araw ang proseso. Samantala, sinuspindi naman ngayong araw ang paggamit ng dispersant dahil hindi na ito epektibo base sa obserbasyon ng technical advisor mula sa International Tanker Owners Pollution Federation Limited. Nakita natin doon, nung pinag-combine yung chemicals at saka yung oil, walang reaction. So, kagabi, actually, yun yung pronouncement niya at yun yung recommendation niya na instead of utilizing or conducting dispersal doon sa area ng may oil sheen, mas maganda na i-focus natin yung ating efforts in the containment. Sa ngayon, nag-deploy na ang PCG ng karagdagang barko pati na ng spill boom. Gagamit na rin sila ng improvised spill boom sa mga lugar na posibleng tamaan ng oil spill. Bukas, nakatakdang mag-deliver ng 1,500 logs at 1,500 bags ng kokopit sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Samantala, ayon sa mga residente ng Villa Carmen Mountain View, naunang lumubog ang MT Jason Bradley sa Maribeles, Bataan kumpara sa MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Kinumpirma naman ito ng PCG sa kanilang investigasyon. Lumalabas na July 23 pa lumubog ang MT Jason Bradley. Subalit natakot umanong mag-report ang mga crew nito na nasa gitnang mga dumadaang barko nang tumalon sila sa dagat. Nagkaroon ng incident, we are verifying the specific because we are now focused on the salvage operations nito. As with that aspect na nauna pa siya, yun nga po yung aming kinalulungkot, and we are actually preparing to file a violation and case against dito sa may-ari sa kadahilangan hindi po agad nila ni-report ito. Sa investigasyon ng PCG, bumiyahe galing sa Navotas ang motor tanker nang manalasa ang bagyong Karina. Nag-take shelter umano sa lugar ang barko pero inabot ng malalaking alon kaya ito lumubog. Sinasabing may kargang 5,500 liters ng diesel ang MT Jason Bradley nang mangyari ang insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.